What's up? What's up? Good afternoon, good morning, good day. Welcome back again sa ating podcast. You are hearing or watching us from Lilac Lounge, the podcast. We are on our episode 33. Ang pag-uusapan natin today ay that Tita moment. Aminin man natin at hindi, nararamdaman natin, nararanasan natin every day, every single day. Yung tipong may ginagawa ka, tapos parang, ha? Tita na talaga ako? Yes. Yun, yung mga moment na ganun. Kayo ba, ano-ano yung mga realization nyo? Kailan nyo nararamdaman na, tita na talaga ako? Hindi na ako millennial, hindi na ako wala na. Ay, papunta na ako sa return to warehouse na kumbaga. Try ko naman, wag naman ganun. Factory settings ka na. O siya, sige, umpisahan ko na. Ako talaga, ang tita moment ko na, hindi mo na ako mapapainom. Nay, tay. Hindi na talaga, as in, sobrang bihira na. Never lang, talaga. Yung mga hipag ko rito, mga kapatid ko rito, nako, mabuburyong sila sa akin. Ako taga-honta na lang, taga-pulutan. Bigyan man ako ng isa, wala na, di na mapapakinabangan. Tulog A na. very good girl ka na, Nay, Oo, Nay. Wala na talaga. Hindi ko na nakikita yung logic ng pag-iinom. Yung ganon. Hindi na siya, hindi siya yung parang being good girl. Ano siya? Nadaanan mo na kasi siya, hindi na no? carry. Hindi na kaya. Ito naman, minsan na nga sabihin na good girl. Okay na. Nabuko pa. Ako basta ayoko na maingay. As in, yung kasi ako naman, di ba, sobrang, alam mo, hilig mo sa music, hilig mo sa ganyan. Pero kapag umingay na, irita na ako. Irritable. Tsaka Correct. ramdam mo minsan kapag yung hindi mo na hindi ka na makarelate minsan sa mga kabataan. Yung parang ang tawag mo sa kanila ay kabataan na. Yung yeah. Diba? Anything that you don't get, ang mga kabataan na to talaga. Ayan. Yeah. Parang wala ka ng interes sa kung ano mga bago ngayon or mga nakikita mong parang sa mga generation na ganito may mga sila, 'di ba? Wala nang ganun eh. Hindi katulad dati na ikaw rin mismo nakiki-join. Dati na meron tayong FOMO, yung fear of missing out. Ngayon, pakialam mo natin yan. Okay na okay na. Kahit basta ikaw na lang yung basta ako nakapagpahid na ng dito na ako. Basta kumpleto ako sa mga sa mga pampakalma ko. Yes, pampakalma ko. Okay na ako. Tahimik lang ang buhay. Ikaw, Mama Grace, ikaw, ano yung tita moment mo? Kapag nadali na ako papagod. Yeah. Hindi ko na kaya yung mga tulad nun dati na ayun na naman, sasabihin na sporty, tapos tumigil ng coffee. Oo, kahit ngayon pag nagyayakag sa akin ng badminton, sabi parang hindi ko na kayang gumalaw, makipagsabayan sa inyo. Parang papagudin ko yung sarili ko, ayoko na. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya yung makipagsabayan, yung hahabulin mo yung shuttlecock dati, buwis buhay, huwag lang bumagsak. Ngayon, bahala ka na dyan. Marupok na ang mga buto-buto eh. Kaya kailangan ng ingat eh. Hindi na basta-basta, hindi na sa mga Teka, alam ko makaka-relate din kayo. Tita moment na talaga kayo kapag eto, lagi ko natatawa talaga ako nito. Pag pina-follow nyo talaga si Doc Willie Ong. Kahit sinong doktor na holistic ang approach. Ako si Doc Ay. Malamang, ipa-follow mo rin yan eventually. Hindi eh. Kaya gusto mong malaman yung yung gamot dito sa mga ganitong masakit ang... yung alternative na na gamot. Hindi talaga tapos yung mga reflexology na kung pwede aralan mo, talagang papanoorin mo kasi para maano mo lang yung mga nananakit-nakit sa katawan. Kasi marami nang nararamdaman. So, kaya... ito eh, yung, diba kasi dati, ang gagawin natin, pag merong nararamdaman,
doktor para makakuha ng gamot. Ngayon, as much as possible, the natural way. Yeah. May naramdaman, kaya ganyan. Uy, pag may, para hindi ako sumakit ng ganito. Babawasan ko yung ganito, kakain ng mas ganito. Kumbaga parang mas natural yung gusto natin. Mas natural approach. Hindi ko alam kung same lang sa inyo. Kasi parang ako ganun ganun. sa akin. Diba? Conscious ka rin sa pagkain. Dati nga, di pa natin pinipili ka ano pinakain natin. Ngayon, kasi nga dahil marami na yung nararamdaman, conscious ka na, takot na rin magkaroon ng mga high blood, diabetes. So as much as possible, kina-cut down na rin yung mga pagkain niyo. Kaya ba pag naghain ng food sa inyo? Kasi pag naghain ng food sa inyo, parang ang nakikita ko, instead na lechon, cake, ganyan. Ang nakikita ko, cholesterol, sugar. Yeah. Yun agad yung pumapasok sa isip mo, no? Yung kung ano yung makukuha mo dun sa... calories pa to. So, ibig sabihin, pag sa mga handaan kayo, lalo sa mga buffet, ako ang inuuna ko talaga na salad. No. Tsaka prutas. Oo, salad at fruits. Lagi na may ganun. Oo, prutas. Oo. Kasi nga, ako, napansin ko talaga sobrang lagi na ako may baong tubig. Anak ng tokwa. Lagi talaga. Kasi parang feeling ko lagi akong mauuhaw. Lalo sa panahon ngayon dito, na napakainit tapos humid. Feeling ko talaga parang kailangan ko lagi magbaon ng tubig. Symptoms na ba yan ng hot flash? Ano yun? Siguro. Nalalamunan? Hindi kasi laging init Init, oo. Oo. Sa mga ano. Minsan kahit hindi ka makakain, yung may tubig ka lang, masaya ka na. Oo, parang natakot ako pag wala akong tubig. Dati kasi parang kain tayo sa ganito, labas tayo, yung parang ayaw ng tubig, may ibig kulay. Dati. At saka napansin ko pa, parang hindi ko na matanda kailan ako kumain huli ng chips. As in, yung junk food. Hindi ko na matandaan yung chichirya, oo. Ako okay pa ako. Kayo ba? Nakakakain naman, pa konti-konti. Pero sobrang minimal na lang yung pagkain. Pero hindi yung tipong everyday. Siguro sabihin natin once a week. Ganon. May mga ganon pa rin. Kumbaga, kinocompensate ko sa iba. Siyempre, hindi na rin kayo nagsosoda at all. Ay, hindi. Hindi naman siguro ako ma-soft drinks kasi before. Pero ngayon, nung nagka-acid reflux ako, hindi pa, ang tawag doon, yung parang hindi ka makadighay. Bloated? Siguro, or dyspepsia. Kapag nagsosoda ka, nadidighay ka. Minsan, gagawin ko, bibili ko ng yung, yung zero sugar. Pero ang gagawin ko, hindi na ako nakakaubos sa isang baso. Isang sip lang. Makadighay lang. Ganun. Ang dighay lang siya. Oo. Pang lang. Gagamitin mo lang siya for Pang lang. Hindi na katulad before, yung tipong isang baso. Kaya kain ng walang soft drinks. Dahil yun yung pinag-kumpleto sa pagkain. Yes. Napansin nyo rin ba, nung umeedad na kayo, sobrang ang tamad nyo ng kumilos? Gusto nyo na lang matulog na matulog? Hindi pa naman. So ako na naman ako lumabas. Hindi ako naman kasi ang thinking ko kaya ganun. Kasi alam ko kasi pagising ko sa umaga, may kailangan akong gawin. So kung hindi ko rin naman gagawin yun, itetenga ko lang o patatagalin ko lang, ako pa rin naman din yung gagawan. Ang isip ko lagi, basta pag bumangon ako, kung ano yung kaya kong gawin, ginagawa ko na. Dire-diretso na yun. Hanggang sa makapahinga lang ako pagkatapos ko nang magawa yung Hindi ko magawa din matulog Parang ang sa akin, ang pahinga ko, makahiga lang ng konti, pero hindi siya tulog konti. Oo, Hindi rin. Hindi masyado. Kumbaga, mapahinga ko lang yung likod ko. Makasandal lang. Makasandal. So, okay yun sa akin. Okay na yun. Minsan nga minsan ang moment ko ng pahinga, magluluto ako ng nilaga. Pag nagayat ka, syempre nakatayo ka, gayat, ganyan. Pag nalagay ko na yung ingredients, alam ko kasi isi-simmer ko na siya ng, sabihin natin, 45 minutes. Ang sarap nun. Uy, may 45 minutes ako. Pahinga ko yun. Kaya masarap ang nilaga. Iba-iba nga pala kasi tayo ng role, Kayo kasi may mga gawain kayo sa bahay. Kasi kami, siyempre bilang nagtatrabaho pa rin sa araw, alam mo yun, yung kahit pa hindi ganun ka labor intensive yung trabaho namin. Siyempre, yung utak din naman. Kapag dadating ng bahay, alam mo yung masandal na lang, tulog na.
Parang feeling Yeah. ko, mabilis akong ma-drain yung ano. Dahil nga siguro kasi ang init dito talaga eh. Sa rin nyo. Effect din Oo. kasi yung mainit nga kasi. Oo. Kumbaga parang hindi mo na talaga gugustuhin kapag nakapasok ka na ng bahay, hindi mo na gugustuhin lumabas. Kasi nga, humid, parang nasa loob ng cellophane na hindi ka makahinga. Ganun. Ganun yung pakiramdam. So, hinihigop niya yung lakas mo. Huwag ka na nga lumabas. So, anong gagawin? Pag nasandal ka, tapos aircon, malamig, Log. ano pa bang gagawin? Di matulog. Yan, ganyan. Ganyan yung tita moment. Gina-justify yung tulog. Oo, ganyan. Kukunin ka dati sa kusina tapos hindi mo maalala, 'di ba? Oo. Hindi, ito nga lang di ba sabi natin kanina, may pag-uusapan tayo. Sing ng konti, ito na, hindi na natin alam. Close na rin. Tita moment masyado. Kita mo eh. Siguro kayo na experience nyo nito. Ako sa kusina, syempre nagluluto, nagagayat. Umuwi akong bahay kasi may kukunin. Pagbalik ko doon, wala akong dala. Sabi ko, ano nga kukunin ko? Hindi ko talaga matandaan. Tapos bumalik ako ng bahay. Iniisip ko, ba't ako bumalik? Ang tagal bago ako. Oo. Ano ba yung hinihiwa ko para kailanganin ko yun? Bakit ko siya Hala, ang talaga, sobrang delayed yung telecast. Hindi ko matandaan. Ang hirap din naman pala. Ito, ang lakas makatita. Yung iba-iba tongs mo. Ito kasi, dito, ang functionality kasi, yung meron akong maliit, kaya lang medyo nababali kapag medyo maano yung binubuhat. So, kailangan ko na talagang sturdy. Yung leg is sakto. Tapos may grip. Ako din, meron din ako maliit. Tapos meron pa akong malaking tongs. Tapos yung malaking tongs, meron pa akong may ganun. Diba? Kasi importante yung grip niya. Oo. Kasi ito, sakto to sa fried chicken. Diba? So, oo. Kahit anong piniprito, yung sakto lang ang size. Piprituhin mo na ayaw mong mas scoop pati yung mantika. Yes. Tapos di ba sabi ko nga, pag naghihiwa ka ng sibuyas at bawang, hahagurin mo, ilalagay mo sa kawali. Minsan lumalagpas sa kutsilyo. So sabi ko, kailangan meron akong bilhin na ganito. Pag in-scrape ko, isang sahuran yan, salpak sa walang matatapon. Pero yung kasi, ang saya-saya kasi ang linis doon sa sangkalan, nahagod mong lahat. Wala kang babalikan. Pero kasi ako pwede kong iangat yung sangkalan. Tapos scrape hindi, minsan kasi siya. hindi ko naiisip yun. Pwede ko kasi iangat, tapos scrape ng kutsilyo. Wala rin tapon. Minsan kasi ang sangkalan, doon mo rin hiniwa yung manok. Kaya pag binuhat mo, baka tumulo. Diba? Ako sa sangkalan naman, may malaki, tsaka merong maliit lang yung pang mga ano-ano lang. Itlog, ganun. Hindi, pag nagiwa ka ng manok sa sangkalan, i-rinse mo muna. Salmonella, Saglit, kabayan. Iba tayo ng lugar diyan, kamo relax, di ba? Di ba binavalue ang work-life balance. Sa amin dito, Diyos mio, yung ihihiga mo, wala, magluluto ka pa ng kakainin mo. Dali, kaysa magkasakit ka. Particularly sa manok lang. Sa amin dito, wala. Mabilisan dito. Halo-halo. Kaya kailangan, gusto ko lang naman magkaroon ng ganito. Ba't mong bahoy na Kasi na okay na ako sa balon eh. Kailangan ko makahanap ng iba. May pabago naman yung matapos na yung sa balon. Mas gugustuhin ko na lang magstay sa bahay. Unlike naman before, parang feeling ko kalad ka rin ako kasi wala naman, ayaw magstay sa bahay, di ba? Para mas gusto, lalo na pag weekend, ganyan, lalabas. Itatry yung bagong bukas na restaurant, kakain. Uy, may bagong doon. Try natin. Excite ka, no? Oo, excite ka. Ngayon, hindi na okay lang ako dito. Kung hindi lang din importante or may okasyon, ayun, doon ako talaga lalabas. Pero yung sabihin mong magta-try lang or gusto mo lang makita yung bagong bukas na kainan doon ng Filipino food or hindi na. Okay lang ako. Saka na lang. Discover ka na ng marami before. Oo. Para papagodin ko din yung sarili magpunta doon eh. Ganon din naman. Alam ko na naman yung lasa nun. Ganyan ako nung single. Mating na ako sa moment na kapag walang lakad, ini-enjoy ko masyado yung bahay. Oo. Yung ganon.
Pero ngayon kasi naiba, kasi syempre, dahil may pamilya na nga ako, nandun pa rin naman ako dun sa moment na na-excite ako kasi bagong adventure namin yun as family naman. Together. Iba lang. Oo. Pero syempre, nandun ka pa rin sa parang yung pahinga moment mo. Tutuwa ka pa rin. Deda, kasi plus sa'yo kasi, yung lugar mo, pag lumabas kayo, hindi siya yung bubwisit ka sa traffic. Yes. Makikita mo sa paligid madumi, polluted, baka may mga snatch, baka may manakit, baka mabangga kayo, nananahimik kayo sa isang lane. Yung surroundings mo din Oo, alam mo kasi dyan na kapag lumabas kayo, talagang masarap, masaya, hayahay nga. Alay ko sa Pilipinas ka lalabas, talagang mag-iisip ka kung safe ba. Di ba? Sa parking lang, hihingian ka magkano? 50, 20. Totoo. Tapos pagbalik mo, basag na yung salamin ng kotse. Hindi kasi sa atin, sige, tanggalin mo na yung security kasi talagang matsyempohan ka, malas ka eh. Pero yung susuungin mo yung traffic. For example, wala kang pasok. Pero alam mong meron kang dinner, for example, di Cavite, di ba? Meron kang dinner sa Makati or Mandaluyong. 3 oras akong babiyahe, parang sana hindi matuloy. Yung ganun. Yeah. Na ganun. Kesa mag 3 hours ako, 3 hours pabalik. Sayang, di ba? Kumaga yung gugugulin mo sa traffic, kakapagod. Naka ng tokwa, titang-tita, gugugulin. Gugugulin. Ganyan. Pwede na lang ipahinga mo na lang yung mga oras. Eh di ba nga, sabi ko before, dati, pag hindi ako sinasama or nagyaya, nagagalit tayo pag hindi natutuloy. Sino na naman yung nag-inarte hindi natuloy na yan? Sino yung ganyan? Daming Sinong dahilan? Correct. Sinong dahilan? Ikaw yung naging reason ba't hindi matutuloy. Napag-aawayan pa minsan no? Dahil... Correct. Anong drama nung isa? Bakit hindi sasama? Bakit? Oo, nagtatampo. Susunduin sa bahay para hindi Eh ngayon, pag hindi natuloy, aba, tuwan-tuwa. Salamat. Sino yung hindi pwede at hindi natuloy? Ay, saan yun? Hug natin. Thank you. Thank you. Hindi nga kasi, sobra na tayong hindi naman madamot eh. Sobrang na tayo, maingat na tayo sa oras na pinagbibigyan natin. Kasi sobrang importante na ng bawat oras sa atin. Ang bilis ng isang oras. Totoo. In a blink of an eye, tapos ang isang araw. Tapos ang isang buwan. Yun na pala yun. To add to that, yung mga lakad na ganyan. Before, kahit sino mag-aya, di ba, yan nga yung kalad-karing kaya, di ba? Yung kaya nauso yung term na gano'n. Dahil kahit sino mag-aya sa'yo, lakad-lakad. Pero ngayon, sa panahon ngayon, parang mag-enjoy ba ako pagkasama ko sila? Mag-enjoy ba ako pagkasama? Correct. Ito na lang. Sino kasama? Ay, huwag na lang. Bukas na lang. May lakad naman kami nila. Mga gano'n na lang. Pinipili mo na lang kung sino yung tipong mas nagmamatter yung moment na pwede mo makasama yung kung sino man, diba? Ako, nag-e-enjoy ako na lumalabas kasi dahil sa anak ko. Kumbaga, kailangan ng anak ko family, no? Actually, yun lang naman yung reason para ma-explore nung anak ko yung mga kailangan niya. Di ba? Yung mga ganun ba? So kami, kailangan namin gawin para sa kanya yung kahit pa minsan tinatamad kami, minsan. Kasi, syempre, may pamilya ka eh. May anak ka pang yung ganun. So, kailangan naman niya yun. Kailangan nyo sabayan. Minsan paglabas namin, pagpunta namin sa mga kainan, napupuntahan niya, nalalaman niya, may ganito palang facility, may ganito palang mga lugar na pwede mong puntahan, pwede mong kainan. So, maganda naman yun para magbe-benefit naman doon yung anak ko. Bata, correct. Ganun din ako eh. Kasi parang ako, kunyari alam ko na may event bukas sa ganito. Talagang isa-schedule ko yan. Dahil kay Isabela. Yung ganon. Kasi parang kahit isipin ko na, yung last year, ganun din naman ang ginawa niyan eh. Pero yung moment ni Isabela, maiiba. Kasi nag-i-enjoy siya eh. Kumbaga, ayoko alisin sa kanya yun. Oo, totoo. Yung minsan kahit pagod na pagod ka, alam mo kinabukasan meron kayong gagawin o may lalakarin kayo na alam mong dahil sa anak mo yung reason. Babangon ka talaga yung gagawin mo yung dapat mong gawin para lang maibigay. Like pa-bye, Jessic. Babangon ka talaga. Diba? Ito pa. Kayo ba? Pag nakakita kayo ng mga nag-aaway, yung nagraran sa social media, or kahit yung mga tao sa paligid nyo na
alam mo yung mareklamo, puro negative ang lumalabas sa bibig. Ako hindi ko na talaga yan ina-associate ang sarili ko sa mga ganyan. Even sa Facebook, halimbawa may mga ka-Facebook ka na, di ba nakikita ko kasi may mga tao, halimbawa, magpo-post siya na parang may kaaway siya. Parang, Mm. hindi kita ka-level na mga ganyan. My God, Parang yung iba oo. nakikita ko, alam mo yung steering, ano pa, yung the pot, talagang sumasawsaw pa. Sino yan, sis? Go lang, sis. Sige, sugurin mo. Ipakita mo ang ganyan-ganyan. Ano rin, tarayan mo rin mga ganun. Parang, not for me. Hindi na ako para maggaganyan. Kasi, di ba, parang, hindi na tayo para sayang ng oras o kaya mag-type man lang na, go sis, go, go, go. Oh my God. Pero parang Alam mo, tayo naman, hindi naman tayo ganun kahit noon pa naman. Ewan ko ha. hindi Diba? ko Hindi gets naman yung, tayo parang, sige, sabihin natin na noong panahon, noong bata-bata tayo, yung mga kasing edad natin that time, mga nagpo-post ng ganyan, sige lang, baka na-excite kasi bago Facebook and ganyan. Pero ang di ko mag-gets, yung ngayon na kasing edad natin, na nagpo-post pa rin ng ganun. nagaganon pa rin. Oo. Parang, what's the Meron pa rin. point? Oo. Yung tipong, may Paparinig sa kaaway na nga social siya, media. dinadagdagan mo pa. Yeah. Yung tipong, sige sis, laban lang. Di ba? Parang tarayan mo rin, hindi kanya kilala. Mm-mm. Hmm. Yung makikisali pa na hindi Tipong naman hindi talaga naman alam nila alam kung yung kwento. pangyayari. Makikidagdag pa. Makikisunsod ka dahil friend nila yung isa. Di ba? Hindi naman nila alam yung punot dulo. Piliin ko ano yung paglalaanan ng rant natin. Kumbaga yung ganun, di ba? Pero minsan, alam mo yon, yung tita moment din na minsan, hindi na rin tayo tumatahimik. Kumbaga, kino-call out natin. Yung Mm-mm. ganun. Oo. Pag alam Minsan, nating ka-call oo. out yung Kunyari, may nakita ako isang ganyan. Pero hindi ko naman close. Pero nakita ko nagra-rant. Ang ka-close ko, yung kakilala niya. Or sabihin natin, kapatid or something. May message ko yun. Minsan may ganun akong moment. Yung tipong, uy, alam mo yung ano, bakit nagme-message pa siya ng ganun? Sabi mo, huwag na i-post yung ganun kasi hindi na siya maganda. Minsan nagaganon ako. So, feeling ko tita moment na yun. Yung pakunti na nga ng pakunti pinopost mo ngayon eh. Yeah. Yung pa Di nga, ba? no? Kumbaga, Sobrang dalang ko nung mag-post. isipin mo na yung Nagbabasa ka na post lang. mo. Isipin mo yung post mo. Parang, kailan ba yung last ko? Kahapon. O yung last, ang tagal ng pat lang. Di ba? Hindi yung parang dati, di ba, yung bago-bago ng Facebook, parang araw-araw dapat, ano kayo post ko ngayong araw na to? Yung sapatos ba? Yung ganyan, yung bagong ganito. Inisip ko, ano naman pakialam nila doon? Minsan may ganun na ako, yung parang pag mapopost ka, ano naman pakialam nila dito sa bagong ganito? Yung mga ganon. Pero, sadly, may mga ganun pa rin kasing tao. Kumbaga parang joy na siguro nila yun. Hindi nawawala pa rin. Mm-mm. Mm. Kayo ba, napansin ninyo, ang mga Mm. pinipili nyong kanta na talaga ngayon is talagang, yung ginagawa natin kanina, mas na-appreciate na natin ngayon yung mga OPM songs talaga nung mga kapanahunan natin noon, kahit ng nanay pa, nanay at tatay. Kasi mas soothing na siya sa ating tenga, plus mayroon siyang nakadikit na memory ng bata tayo at na-appreciate na natin ng mas malalim yung meaning ng lyrics ng mga kanta nila George Canseco, nila Basil Valdez, yung mga OPM classics, kahit yung mga sila Didi Reyes na yan. Ngayon, nauunawaan ko na ang nanay ko kung bakit yun lagi ang Edith pinapatugtog niya pag Reyes. linggo. Oo, yung mga Eva Eugenio, nagigets ko na. So, Yeah. baga parang, yun naman, Yeah. oo. Sabi ko nga kanina, di ba? Kasi baka feeling ko kasi, musically inclined tayo. That's why na-appreciate natin yon. Yung gano'n. Kasi kumbaga, hindi, before kasi, di ba? Kahit naman before, kumbaga na-appreciate natin yan. Kumbaga, pag narinig natin na maganda yung music, maganda yung lyrics, maganda yung melody, na-appreciate na natin even before. Pero siguro baka ang sinasabi mo, yung tipong noong mga panahon natin, mga kabataan natin, na itong music natin, parang feeling mo, ang baduy nito. Pag Mm. ginusto ko to, ang baduy nito. Pero ngayon, parang nasi-sink in sa'yo yung meaning nung bawat lyrics ng music na yun. Yun siguro Mm. yun. Kasi yung parang tipong noong araw yung parang kanta ni Rosel Nava, yung bakit nga ba mahal kita? Parang Mm. before, di ba, parang luminya siya doon sa mga novelty na baduy-baduy. Mm. Pero ngayon, pag pinakinggan mo, ang ganda niya. May Kaya message nga, kasi yung mga kanta, kumbaga yung mas mga naging lyrics. appreciative na tayo sa mga naririnig natin dati.
mas tinatangkilik na natin yung talagang galing sa atin, gawang Pilipino. Diba? Kahit yung teatro, yung mga spoken poetry, sobrang interesado ko. Kahit yung flip top eh. Kasi ano pa rin yan eh. Sangay pa rin yan ng kagalingan ng talento ng isang tao. Literature. Kahit pa yung nagmumurahan sa flip top, kumbaga meron silang nire-representang mga grupo ng mga tao na yun yung talent nila. Somehow, it makes them Filipino. So parang on that side of parang, I'm so tita na talagang kahit hindi ko ano yung wavelength yung mga nagmumurahan na ng flip top niya. Pero what I see is yung talento. Yung spontaneity ng tao para mag-flip top ka. As in, wala ka namang rehearsal, pero nagagawa mong makipag-rebutal ng gano'n sa mga kalaban mo. And it's an art. Diba? So parang, I'm so tita na talaga. Parang it's the message that they're conveying. Yun yung yes. Oo. Yan lang yung paraan nila ng pagre-release ng art sa kanila. Even si Skastakli, kahit kupal yan, na-appreciate ko ang music niya. Diba? Pero hindi ko kasi nga, pero ako hindi ko pa ma-appreciate. So hindi ka pa tita. Tito to. Pero yung spoken poetry, gusto ko yun noon pa. Yes. I like that. Kumbaga, iyak pa ako before eh. Diba? Yun nga. Kumbaga, anything. Ano yun, nanunuot yung damdamin nila. Yes. I like it. Yes. So, super. It's a piece of the pain that they had experienced. Parte yan ng buhay nila na isinabuhay nila sa pagsusulat. Super. Kasi nga, nung panahon, naalala ko talaga dati, nung ako yung sobrang na broken heart, ang diary ko, napunta sa, naging tula ang kada sulat ko. Yeah. Ganun pala talaga. Kaya naiintindihan ko kung sana ako nung music artist or music composer, nakagawa na ako ng kanta kasi iba talaga kapag nasa pain ka. And natutuwa ako na parang nagawa nila yung pagkakitaan and na-immortalize nila yung pain na yun at ginawa nilang music. Tapos nakaka-relate yung mga dumadaan din sa ganung pain. So, I'm so tita talaga kapag... Oo, Nay. Kasi ilabas mo yung spoken poetry. Kasi meron akong pinost ko pa nga dati yun eh. Dahil talagang galing na galing ako sa kanya dahil ramdam na ramdam ko yung emotion niya. Kasi naiyak talaga ako, no? Kaya pinost ko pa yun, babalik ko, hanapin ko talaga yun. Galing siya. Kanina yung sa especially for you na yung sa especially for you na kanta, yung Bato sa Buhangin. Sobrang ewan ko, kanta ko ng kanta. Parang bakit umaano siya sa akin? Yes. Yan, umaano na yung tita capsule, umi-effect. Totoo, parang gandang-ganda ako sa naririnig ko. Tapos ako naman, sinasabayan ko na siya. Sabi ko, hala, dati naman hindi ko naman halos kinakanta to. Yes. Yung ganon, ngayon talaga, grabe. Parang feel mo, no? Hindi eh. Felt na felt. Tama. Ang napansin ko pa, habang umeedad tayo, umiiyak ako sa purity ng puso, sa kindness, sa compassion, sa pain ng ibang tao, at sa sincerity. Na ano ko yan, na parang, so habang pala talagang umeedad tayo, yung puso natin mas lumalambot, mas lumalaki. Kumbaga parang yung nagiging clear sa atin na ito yung mga dapat na natutuwa ka, ito yung mga bagay na dapat na appreciate mo, yung nakikita ng mata mo, ano yung finifeed sa utak mo, and mas nare-realize mo, there's always a big room para i-improve at maging better person. Diba? Kaya diyan yan nagiging catalyst nga na in such a way, ginugusto mo tuloy na maging mabuting tao every time. Kasi nga nakakakita ka ng salbahe, nakakakita ka ng kalupitan, at hindi mo ginugusto na mapunta yung side na yun, hindi mo man lang gusto na maranasan yun eh. So, sa iyo, parang kung hanggat maaari makakatulong ka, makakapagbigay ka, makakapag-advise ka, parang ginagawa mo siya. Kasi nga parang yun na yung, parte ng, parang yun na yung level ng edad mo ngayon eh.
Nasa leveling na tayo, hierarchy na tayo, kumbaga tapos na tayo doon sa mga pasaway, tapos na tayo doon sa naisabuhay na natin kung ano yung ginagawa ng magulang natin kasi magulang na rin tayo ngayon eh. Nasa gitna na tayo ng ano natin, buhay, midlife na to eh. Kasi nga kung tayo ang lifespan natin maximum is 80, na-reach na natin 45 na eh. So ibig sabihin talaga lahat ng alam mo yung pagtingin natin sa baba, it humbles us kasi nga ang dami na nating nakita na hindi maganda at nakita na rin natin na this is the better way. Kung hindi man ako makatulong, wag na ako makadagdag. So, I think yun yung ano, tita effect sa akin. Mas nagiging, alam mo yun, mabait, tender tayo. Tenderness, kumbaga. Yan ang wisdom thought for the week. Hindi, kumbaga, yun nga, sobrang ano, feel ko lang talaga pag nagiging edad ka, nag-e-edad ka na. Kasi alam mo, dahil din yan sa mga experiences natin sa buhay. Oh, hindi kasi babalik tayo dun sa ano, yung from dust, 'di ba? From dust. Babalik tayo sa alabok. Yes. Ang liit ng ikli ng buhay na yon, gitling lang mula nung pinanganak ka sa death, sa araw na mamamatay ka, yung gitling na yon. So from dust, ano ko sabihin nun? Nanay, tulungan niyo ako. From dust and then to dust, you will come back. Di ba parang ganun? So lagi kong inaano yun na parang alabok ka lang. Nasa gitna na tayo no? Oo. From dust, you will return into dust, di ba? Yes. Yun. Basta yun. Kasi nga, ano yan eh, sa mga experiences nga natin sa buhay, kumbaga naipon ng naipon. Kumbaga nakita natin kung ano yung mali, kung ano yung pangit. So ngayon, parang mas na-appreciate natin nga kung ano yung mas maganda. So hopefully, ganun na pagkakatandaan ba? May mga tumatanda na, correct, di ba? Yung mga walang pinagkatandaan. So hopefully, ganun yung mga nakikita na paano ba, paangat ba, pa-level up, di ba? Kasi di ba ngayon nga parang time na natin to give back, time na natin kung paano tayo, yung parang naghahanap ka na kung paano kang makakabawi, maghahanap ka kung paano ka makatulong, yung mga ganon. Kasi nga, because yung mga pinagdaanan natin sa buhay na rin. Pero may tanong ako. Ay, kung tita na kayo, bakit ano pa rin kayo sa BTS? Anong nakakatita dyan? Hindi naman. Hindi naman ako. Okay. Hindi naman. Kumbaga, hindi ko alam. Kumbaga, 2 kanta lang yata alam ko sa BTS. Ay, hindi. Yung sa Korea, hindi nga BTS. Yung mga Korean actor, di ba sa Korean, bakit ano kayo, humaling na tipong sabi nyo pa nga, pasensya na papakilala. Yung isa, gusto pang umuwi, kahit hindi sila nauwi sa Pilipinas, pag umuwi yun, sasabay din sila. Anong meron? Ipaliwanag nyo, the tita way. K-drama. Dahil sa K-drama. Not because of the actor itself. Kumbaga, hindi ko yung influence. Kumbaga, hindi mo naman sila nagustuhan dahil kumbaga parang nakita mo na, ay si Catherine Bernardo, ay si Piolo Pascual. Pero because of their works. Kumbaga, nagustuhan niya kasi nasubaybayan nyo siya. Yes. Oo. Ayun. Tapos it so happened kasi nga siguro kaya din addicting yung Korean drama. Pati yung mga actors. Dahil ano sila yung development ng Korean actors, dinevelop pati yung behavior nila. Kasi 'di ba sila pag nagkamali ka once, scandal na agad 'yun. Hindi ka na makakabalik ulit, hindi ka na makakabawi. Kumbaga sira ang career mo, once lang mangyari. Once lang mangyari sa iyo 'yan, ano ka. So ngayon sila, kumbaga pati yung behavior nila. That's why sabi ko sa iyo yung mga malalaking actors ngayon, sobrang humble pa rin until now. Dahil yun ang unang dinevelop sa kanila, I think ha. What have you become? As a tita? Yeah. Well, naging wiser ka. As a tita, well, technically, tita ka dahil sa akin sa mga pamangkin ko. Kumaga na-embark ko na yung kung ano yung mga natutunan ko. Parang, okay naman yun na, di ba sinasabi natin, hayaan mo sila, hayaan mo magdapa, hayaan mo magkamali, hayaan mo ganyan. Pero sabihin mo na kung bakit ka nagkamali before, ano yung mga pinagdaanan mo before. Baka kahit papaano, di ba,
Kung tipong before yung sugat na nangyari sa'yo talagang wakwak, baka sa kanila pwedeng gasgas na lang. Kumbaga, di ba, ibig sabihin, parang kahit papano, nasabi mo na kung ano yung ginawa mo, kaya nangyari sa'yo yun. So kahit papano siguro, baka pwedeng, ay, teka, yung sinabi sa akin ng tita ko ano to, nako, oo nga, parang ito, ano na to, ayoko na nito kasi ganito sabi niya, ganyan. Kahit paano, meron kang wisdom na naipapasa na. Kaya hindi mo naman sinasabi sa kanila na, ito ha, huwag mo na pagdaanan yan, huwag na muna ganyan. Kumbaga, nagbibigay ka na, ito yung example ko. Ito yung pinagdaanan ko, kaya ako nanggaling na ganyan. Although, naging matatag ako because of that. But, syempre, maganda rin naman. Di ba, may mga may mga experiences tayo sa buhay na feeling natin before na, sabi nga natin, minsan pwede naman natin hindi na pagdaanan. Natutunan natin in other ways. Pero yung mga moments na hindi natin pagdaanan, yung mga tipong yun yung pwede mo nang i-share na. Provider ako. Supportive sa mga pamangking ko. Sinabi ko naman sa kanila, I'm always here at your back, regardless what at kung ano man. Just call tita. At kung merong kaya kong suportahan kayo, susuportahan ko. So, although syempre minsan hindi ko naman din tinatolerate. Minsan may mga post nila. Kung ano yung post na yan? Bakit ganyan yung mga kasuotan nyo? Diba? Parang wala na bang pambili ng damit? Bakit pagka-igsi-igsi? Umlibiit na yung damit? O ganyan na ba? Hindi, tita, yun yung uso. Crop top daw. Tita. Crop top. Sabi ko, crop top. May binabagayan niya. Yung laki-laki ng tiyan mo. Nagka-crop top ka pa. Minsan, syempre hindi ka din sa nila, sa fashion. O minsan parang as a conservative o di ba? Yan ba yung uso? Ganyan ba yung uso ngayon? And advice, minsan, yung kailangan nila. Kasi syempre, kalimitan yung tatlong babae yun eh. So, although wala naman nagko-consult about love life, siguro hindi naman kumusta ang love life kasi wala naman love life. Tita, wala naman sila itatanong sa akin, di ba? About love. Consultant. Oo, kasi yung mga batang yun, syempre, lagi ko silang sinasabihan, lalo kasi hindi naman sila yung mga batang parang pasaway. Hindi. Bukod sa hindi pasaway, yung parang mga yung nanay. Hindi sila yung mahingi. Yung nanay. Hindi sila mahingi, hindi sila yung gusto ko nito, gusto ko niyan, o kaya bili mo ko nito. Lagi ko silang sinasabihan na kung ano lang ang meron. Makontento tayo or makontento kayo kung ano yung binigay sa inyo. Lagi nyo tatawagan yung nanay nyo kahit pa nag-aaway kayo. Basta lagi ko silang ginaganon. Tapos mag-aral kayo mabuti, magdasal. Kasi parang yun man lang ano ko sa kanila na meron silang tita na handa namang damayan sila, tulungan sila kung kinakailangan pagka talagang nagka-problema sila o nangailangan sila ng tulong. Tapos, syempre bilang yung mother nila is kahit papaano parang yung may pagkadalaga dahil nga syempre, 'di ba? Ano nga. So yung dalawang bata since magkalayo pa, magkaiba pa ng bahay, parang ang dating, syempre lagi mo kakamustahin kung okay ba sila, okay yung pag-aaral nila. Kahit pa paano, nagagawa nyo ba yung mga dapat yung gawin sa bahay dyan tulad nung panganay. Syempre, nasa mga lola niya siya. Parang lagi ko siya pinaalalahanan na huwag mong iwanan lolo't lola mo, parang bantayan mo lagi kung may Basta parang ganon. Yung kailangan hanggat maaari, gawin nyo yung makakabuti, yung magiging mabe-benefit ng maganda rin yung mga nasa paligid nyo. Basta maging mabuting tao, yung ganoon lang. Tapos pag si panganay nga, pag meron siyang pinopost sa FB o sa IG, pag may nakita akong hindi ko talaga nagustuhan, message agad, ang bilis. So yun lang, yung pa rin, yung pagiging, di ba, hanggat kaya mong i-guide sila sa everyday na buhay nila, gagawin at gagawin ko yun. Kasi tayo, yung tipong kung ano yung minsan feeling natin na hindi nasasabi feeling natin kasi hindi naman natin alam yung pagrelasyon ng parents at anak, di ba? Minsan, kapag feeling natin baka hindi ito nasasabi ng parents, tayo yung nagsasabi. Yes, ganun. Oo, correct. Ganun talaga, oo. Tsaka syempre tayo yung walang preno. Kasi wala tayong parent
child relationship eh. Kumbaga nasa secondary lang tayo as tita nga. Diba? So, ang bilis natin na mag-call out. Kasi hindi tayo nagwo-worry na kahit hindi tayo magpansinan ng wala tayong choice, yung mga ganon. Okay lang. Siyempre ako, nung nakasama ko si Jelly, after how many years na mula nung iniwan ko siyang 2 years old, hanggang nung nagkita kami, tao na siya, may sarili na siyang pag-iisip, at may sarili na siyang desisyon, may sarili na siyang interpretasyon. Kumbaga parang hinabol ko yun. Kaya lang, nung time na parang nakita ko na maraming pinagkaiba sa iniwang kong batang Jelly, nag-adjust ako. Hindi ko in-implement yung tita na kung paano kita itrato bilang bata. Inisip ko kasi nga, inaral ko siya. Kumbaga, ang mga bata ngayon, in general, ayaw nila ng sasabihan ng gagawin nila. Kasi tayo man ganun din. Kaya lang, pinapoint ko na lang, hindi ka namin sasabihan, bibigyan ka namin ng trust, kasi ayaw mo nang nasasabihan. Pero pag ito ang sinira mo, tablado ka. Which happened talaga. May nangyari na hindi nasunod kung ano sa pinag-usapan. Parang kasi ayoko rin kasi ng tita na mayaw-yaw. Andiyan na ang nanay eh. Although sinabihan na ako ng nanay na, ate, kausapin mo yun si Jelly kasi ganoong ganito. Sabi ko, una sa lahat, hindi ko siya anak. Dahil nga syempre, helpless yung ina, nagsalita rin ako. So sabi ko sa kanya, sa video call, eto yung pinag-usapan, hindi mo nasunod. Kumbaga parang nagsalita ako na, yan ang hirap sa'yo. Ang yabang mo, ayaw mong sasabihan, pero nung nagkamali ka, ganyan lang na parang, hindi tita, wala na, nangyari na yun eh. Yan lang ang sasabihin mo sa akin. So parang sabi ko, parang hindi kita sasabihan ng maraming sermon, kasi ayaw ko rin ng sinasermonan. Pero, sasabihin ko sa'yo kung ano yung ginawa mo. Kasama rin pala talaga sa pagiging tita is, it's either magyaw-yaw ka or magsermon ka, natatalakan mo, or humiwalay ka. Para iparamdam sa kanya na medyo na ano yung amor ko sa'yo. Hindi kita pakikialaman pero sinabi ko sa'yo na mali ka. Ayoko rin kasi na dumating yung point na kung paano mo anuhin ang nanay mo, sasagutin mo rin ako. Baka lumagpas ang kamay ko dyan sa video call, mahampas kita. So parang, sige, aabangan kita. Kapag naiintindihan mo na yung sinasabi namin sa'yo, magyabang ka kapag tama na yung ginagawa mo. Pero kung ganyan na mali pa rin, makinig ka. Pasensya ka, mali eh. Wala kang choice kundi makinig sa sermon. Tayo mga tita, nasasaktan tayo, pero hindi tayo pwedeng magpakita na kaya-kaya mo kong lansihin or amuin, makukuha mo na ako. Hindi. Dahil tita mo ako, aabangan na lang kita kapag naiintindihan mo na yung sinasabi namin. Kasi nga ayoko ng gulo, ayoko ng konfrontasyon. Yun pala siguro yung pag umiedad ka, dati gusto ko ng away, no? Ngayon ayoko na. Yung konfrontasyon. Kayo ba nasisiyahan pang manood ng sine? As in yung totoong cinema, yung papasok, 2 hours, nakaupo. Hindi na, no? Makakatulog ako. Oo nga, feeling ko na. Kasi syempre, Grace, ikaw yan eh. Di ba mas malakas ang AC sa kasinihan? Ay, hindi. Teka lang, syempre ngayon pala, hindi ko pala masasabi kasi nandito kami ngayon. Kumbaga kung nandito pa, hindi ko siya feel. Kumbaga hindi masyadong na may aabangan ka lagi ng movie. Kumbaga, antayin ko na lang yan. Pero nung nasa Pilipinas ako, gusto namin nanonood ni Jan ng movie kasi ini-enjoy namin yung cinema mismo. Nag-directors club kami. Enjoy namin yun. Ang nag-enjoy kami, yung experience. Hindi yung movie itself. Kumbaga, bonus na lang kung maganda yung movie. Pero lagi namin nabangan, random tayo. Parang ginagawa lang namin ng alibay para makapanood kami dun sa cinema na yun. Pero dun tayo, directors club tayo, mga ganyan. Makatapos na isang sine, okay na. Less interesting ano yung palabas, di ba? Na tipong hindi ka, mga thriller o ano. Pero kapag mga paano, siguro parang hindi ko na kayang tapusin. Effort na, no? Oo. At saka napansin nyo ba? Mas nag-enjoy na kayong mamalengke kaysa yung shopping. Ako ganun, ha? Hindi na ako na-excite yung mag-mall. Mamalengke. Oo. Diba? Lalo pag marami rito akong discount center. So, bibili ako ng hook. Kakabili ko lang ng hook, yung sabitan ba? Tapos, pero, yung kahit paggamit sa bahay. Oo.
Ako Oo, yun, nakakailang yung bili na gamit ako. sa bahay. Sobra. Correct. Nakakailang bili na ako ng ng hook. Tapos yung isasabit mo doon sa may gilid ng drawer kapag maggagayat ka. Syempre may nagbalat ka ng ng vegetable. Tapunan ka, may lalagayan ka. Tapunan, nag-aabang. Yun yung mga gusto ko na ngayon. Tapos yung pang-bake na may cutter na ganyan. Tapos iba-ibang klase ng knife. Mm. Tapos Kitang-kita. iba-iba rin yung peeler mo. Yung may hugis. Merong pang carrots lang. Meron pang shredder lang. No, yun na yun ang pinupuntahan mo ngayon. Na-enjoy mo. Oo. Yes. Hindi True. na damit, hindi na mga ganyan. Oo. Iba na nga. Hindi ka na interesado dun sa mga yun. Minsan Mga nga pag gamit sa nakikita bahay mong na. hindi mo naman nagagamit yung mga gamit mo, gusto mo na lang i-dispose sila or ibigay mo sa mga Correct. pwede mong pagbigyan. Oo. Kasi parang wala ka nang ganun hindi ka na ganun ka-interesado sa basta may damit ka na nasusuot mo Yes. ulit-ulit, Okay na. okay ka lang. Oo. Parang So, ganun. kayo tapon na rin kayo ng tapon, no? Pag nakikita nyo ng tapon na to. Sobrang Dito naman pamigay. Sa amin naman pamigay. Oo, pamigay sa Mm. mga pinsan, pamangkin, mga Mm. ganyan. Mga alam mong sa tingin mo, magagamit pa rin naman nila kaysa ikaw pa yung magtago na nakatambak lang. Pampasikip Magamit yung mo na lang. cabinet Magamit mo na lang sa kanila. Oo. Kami malimit yung mga bagong migrants. Kunyari, ipopost kami sa marketplace, ito free na makagamit sa kusina, ganyan. Kasi mga excess na lang namin. Or minsan, napapalitan kasi. Hindi namin nagagamitin. Di ba sa atin sa Pilipinas, tago ng tago. Pero dito kasi, wala kang malaking garahe para tambakan. Store yung mga Yung gagawin namin, papamigay. Tapos, pag yung nag-inquire sa amin, tapos sasabihin, alam namin na bago lang. Meron kami nabigyan, Pinoy. Sabi niya, hindi, kakalipat ko pa lang kasi ng bahay. Sabi niya, 3 months na ako dito, pero kakalipat ko lang ng sariling bahay kasi dadating na yung pamilya ko. So, nag-iipon na ako ng mga gamit. So, it's either yung libre or mura. Kasi syempre, mahal. Sabi niya ganon. Hindi ginagawa ko. Every time tuloy na meron kami naiipon, may message namin. Iniisip mo na siya. Oo. Naintindihan ko yung mga bago. Ang gastos lahat ng bago sa bahay mo, bibilin mo talaga. Yung mas nagiging masinop na. Basta mapapakinabangan pa, ibigay na lang kaysa itapon. In your case. Oo. Kami naman dito, dahil nga syempre, dating taga rito sila Marvin, ang dami nilang gamit. Yung mga naiwan din nila. So ako naman, tapon naman ako ng tapon kasi nga anything na hindi ko naman gagamitin at pampasikip, tapon talaga ng tapon. Kung parang maaari nga, mabibilang ko kung ano lang dito yung mga hindi ko kailangan pero minsan yung mga malalaking espasyo ang kinakain. Ayoko niyan. Kaya talagang tapon ng tapon. Wala Yung bang sa inyo? Parang group na, wala bang group sa inyo na yung tipo may barter, may mga barter naman. Kaya lang, kaysa i-barter ko pa, syempre, iintay pa ako na may kumuha ng ganito. Napakaraming may ganon dito. Kaya hindi naman nila pinapansin. Pwede na lang kung appliances, may ganon talaga. Pero yung mga bauna na tipong 20 pieces na iba-iba size, ano hindi ka mabuisit? Lalo kapag wala na yung partner na takip, tapos umupo pa ng space sa tauban ng ng plato, kaya kinaiinis eh. Tapos ang kutsara, iba-iba klase. May metal, may metal na tamang wood, may wood. Hindi naman. Hindi naman nagagamit sa base lahat. Oo, mga nagsabitan lang sa So, alis. Display. Oo nga yun. Mas konti ang gamit. Better. Yun. Ang isang bagay, kunwari bag, di ba, bag lang. Kung sa tingin mo, gusto mo lang 3 piraso na lang yung bag mo, 3 piraso na lang o 2 piraso, okay ka na, parang masaya ka na doon. Pwede sa function, no? Parang yun na lang yung gusto mo lagi, masaya ka na doon. Although, napanggitan natin to before, di ba sabi nga natin, ako to, I don't care na kung anong brand yan, basta komportable. Nakita ko na nasayahan akong maganda, di ba sa paningin ko maganda siya, regardless kung anong brand yan, kahit Madonna, Genoveva, pangalan yan. Tutuwa ako lalo sa mga katsa, yung makapal na katsa na bag. Merong Genoveva. Tote bag. Sabi mo na ko. At saka napansin ko, hindi na ako nag-heels. Ayoko na ng mataas. Hindi na kasi komportable.
Alam So mo yung parang doon heels? na lang Sinasakit lagi na sa kasi ano, yung ano mo eh. Kawait loafer. yan. Hoy, kahit ako mataba nun, nag-ano naman ako. May 2 inches na ako nun na, ano, na Kasi heels. ako Pero, dati nung time na tumaba ako, mahirap mag-heels ha. Kasi yung weight kaya ng nga, paa. Andun di ba lahat mas, eh. Oo. mas nananaig na sa atin talaga ang comfort Comfort. ng ano. Correct. Oh. Yes. Kahit pasabihin ng damit natin, bumibili tayo ng mga ano, halimbawa may nagustuhan tayo sa mall na ispatan, binili. Anak na to, kung ang sinusuot pa rin yung talagang laging paborito. Mm-mm. Oo. Siyempre. O, ayun na, lakas ng mga tita. Doon na tayo lagi sa komportable. Yung lugar namin, sobrang nakakatita. Typical Sa talaga, bagay, laid back na laid nakakatita back. talaga tong lugar namin. Kasi particularly, dahil chill nga yung ano dito. Kumbaga wala Oo. akong competition. Yung kanina nabanggit natin, di ba? Yung competition na hahabulin na, uy, yung mga, lagi palang ginagamit yun. Uso ba yun? Parang ang ganda nun. Gusto ko nga rin nun. Wala kang hinahabol na ganun. Kasi yung dati nabanggit din natin yun, pabawas ng pabawas kung ano yung gusto mo na sa buhay. Mm. Yes. Hindi na Mas siya yung simple, parang, mas mm, yeah. Diba, before, ay parang gusto ko nun. Sige, next month, bibili ulit ako ng ganyan. Uy, yun, next na sweldo ko. O next na may commission, yun naman bibiling ko. Dati gano'n. Ngayon, hindi. Kung ano yung maibabawas mo. Diyos ko, nagmimigay pa nga ako eh. Nung pagdating namin dito, ang dami kong dalang gamit ah. Nagsisisi ako kasi nag-excess baggage kami noon that time. Kasi nga, nagdala ako. Siyempre, alam mo naman yung lifestyle Mo natin sa lahat. Pilipinas. Meron akong isa Yun para ako. sa ganito, may isang bag para sa ganito, may isang bag para sa ganito. Iba-iba. Diba? Pagdating pala dito, wala pala akong bag na gagamitin, wala ka palang wallet na gagamitin. Ganon. Hindi na kailangan. Nawala lahat. Ang simple lang kasi. So parang wala kang ganong inahabol lagi. So siguro nga dahil sa lugar din namin, plus siguro nga dahil din sa parang aging na nga din na ayaw mo na rin ng ang daming komplikasyon. gusto mo lang, peace lang, kalma lang. Yun na nga. Wala lang masyadong Pang ano talaga, pang naririnig na, retirement siguro tong lugar namin. wala ka na masyadong maririnig na Hmm. may issue dito, may issue doon, may ganun, may usap, may chismisan dito, may chismisan dito, mga ganun. Parang ayaw mo na Parang rin yun kasi nasa-stress ayaw. ka. Nasa-stress ka. Di ba before, talaga ba, tatawagan ko nga, ano bang latest doon na ganito. Yes, may Parang, ano kayo, no? May, alam mo, gusto oo. mong balikan yung, parang Oo. ganon, may makikipag-anuhan ka Pero pa. ngayon, gaganong ka Makikisali. lang kung apektado ka. Yes, Or kung so, ang concern na tao, yung close na close mo. Siyempre, tama. yun, concern ka talaga. Pero yung tipong makikibalita ka Wala lang, dahil gusto mo lang masyado. malaman talaga at para in ka, alam mo yun. Parang hindi na Wala lang, lang. stress. Dadagdag pa sa isipin mo yan. Oo. Tsaka parang ikaw, parang binabawasan, di ba minsan may mga moment pa rin tayo before na may gatong moment ka pa rin. Parang tama na. Kasi ano na, parang Yun lugmok na na makigulo. yung tantanan mo na. Tapos minsan yung parang yung payo ba yun or yung respond mo dun sa tao Anong na, braso nun ah. o kasi, o kasi si ganyan, yung parang gagatungan mo nga, ngayon parang Okay. hindi na, baka ano Kinig na din lang, na, no? Kinig ka na lang. oo, parang intindihin mo na lang, o yung gano'n, para wala na lang masyado kang, Nairita ka pag hindi pa natatapos. oo, Kaya naman Kasi nga parang makapag-argue. nainis ka kasi sobra. puro rant lang eh. Gusto Kasi mo na parang, lang matapos na yung oo. pag-uusap na yun. No? Kasi parang inisip mo, puro reklamo na lang ginagawa nito sa buhay. Ay pang ano, Totoo. Saka na yan narinigan ng ano, di ba toxic yung ganun. toxic. Yes. Oo, Yung super magandang toxic. ano. Ganyan. Tayo. Ang I think nakakatita pa sa atin is yung tipong pag halimbawa may hindi tayo nakasundo, Hmm. hindi na tayo nakikipag-diskusyon na ano, o parang hayaan na natin sa ikabubuti niya, kung sa, alam mo yun, Okay. parang hindi na natin para habulin or Mm-mm. i-justify pa kung bakit ganun tayo, ginawa natin. Nasa sa iyo na yan. Ang sa akin ay I wish you well na lang. Oo. Kung hindi mo ako kailangan sa buhay mo, okay na lang din, sige lang. O kaya halimbawa pag may Hmm. nagawa ka sa akin masama, okay na lang din, sige, basta hindi naman kita gagantihan para ano. Baga ayaw mo na i-justify Lang, yung sarili mo. pera na. Makipag-argue. Depende na lang. Kung parang hindi na tayo para mag-fight back. Yun nga, no, parang ayaw na natin talaga ng negativity. Yoko na. Kasi yung hatred, lalo yung hatred, yung sama ng loob, parang
Hindi eh. Sinasayang mo yung espasyo sa heart mo. Alam mo, Diyan ka pa talaga mai-stress eh. Kapag Oo nga. anything na bigyan mo ng space yung hatred, yung paggante, ay natalo ka na. No? Naisahan ka na kasi nga nagawa niyang makuha at mangyari sa'yo. Kung ano yung Mainis gusto ka. mangyari sa'yo. O, mainis ka, Mainisin ka. magalit ka, busitin ka. At dahil nga dito, di umano, na tayo mga titas of Manila kung tawagin, hindi kami nahihiya na ito'y narating na namin ng edad na to. Although, malimit pa rin namin na-picture yung sarili namin na parang nung high school lang, bata kami. Nung dati lang tawag sa amin, tong batang to. Nung dati lang parang ang tawag sa amin, iha. Dati hindi naman kami pinupo at opo. Ngayon andoon na kami sa batch na yon. Nang tita na kami. Kahit ayaw man namin at gusto, wala na. Andito na kami. So, ine-embrace na lang namin. Pero ang pinaka-core nung pagiging tita namin is, ano na ba yung naiambag namin sa nakapaligid sa amin, sa pamilya namin lalo na. At ano yung kasulukuyang naiaambag namin sa buhay ng mga nakapaligid sa amin. At ano pa yung mga gusto namin sanang maidagdag pa. Yeah. Ako, sa tingin ko, lahat tayo ay may mga pagkakataon na maging tita. Hindi naman totally literal dapat meron kang tinitita or tiyahin ka. Kasi pwede ka naman maging tita sa ibang tao na kahit di mo kamag-anak. But I mean, anything na maibibigay mo, advice, experience, tulong, di ba? Walang masama sa pagiging tita. Hindi masamang connotation ang tita ka na or dahil matanda ka na. No, you should embrace aging. Kasi nga di ba sabi ko, di ba dati may kasabihan pala, life begins at 40. Totoo pala talaga. Kasi nga, nag-iiba na yung salamin na ginagamit mo, mas nagiging clear sa'yo, at mas nagiging compassionate ka sa mga nakikita mo sa paligid. At hanggat maaari, kung meron kang maitutulong at maidadagdag na mabuti, yun lang ang hangarin mo. At ayaw na ayaw mong makasakit at makaabala sa iba dahil ikaw man, ayaw mo nang maging dahilan pa para mahirapan yung iba. So, sa atin na mga tita, embrace it. Maging proud tayo na tayo ay umidad at hindi tayo umidad pa urong. So, huwag namin kakalimutan pala yung mga nag-like sa previous episode namin. Sobrang thank you sa mga naging guest namin last time. Sila Dan, si Jumir, at saka si PJ. Sobrang thank you sa mga kasamahan ninyo sa Bridges of Hope ng iba-ibang branches. Nakikita namin yung pag-follow ninyo. Sobrang thank you. At natutuwa kami na maging bahagi talaga ng inyong proyekto. Sa ating mga nadagdag ng mga follower, kahit hindi nyo kami kilala, salamat at nindot nyo yung follow at hindi kayo napilitan. Sobrang thank you. Ang wish lang namin is may makuha kayong value sa aming apat at sa mga susunod pa. And gaya ng lagi namin sinasabi, kung meron kayong topic or suggestion or kahit gusto ninyong mag-join sa aming podcast, welcome po kayo. Mag-message lang kayo sa aming Facebook. Pwede po kayong mag-join sa amin. Kasi minsan nakakasawa na rin talaga kaming apat lang. Oo na. Walang choice. Ayun. Kung saan man kayo naroon na kami pinanonood ninyo, naglalaba, nagluluto, or patulog na, sana may mapulot kayo at sana may naiaambag din kami sa inyo. Kahit patawa lang kayo, kahit malibang lang kayo, sobrang importante na po yan sa amin. And so, we are closing this episode 33 of our podcast. We will see you again next week. I hope you enjoy this episode. And as always, lagi tayong mag-iingat at lagi tayong mananalangin. And God bless us all. Good night. Hey!